Hindi ako nag-asawa, single ako, mayaman ako, kaya ako pinag-aagawan ng mga kababaihan. Abay, nakakalungkot po, wag naman po ganon na Pastor Apollo Kibuloy. No? Unang-una si Professor Santino po ay hindi ka hinuhusgahan, pero ako po ay nakaramdam ng awa sa mga kababaihang humarap sa Senado na biktima umano ng karahasan or panghahalay or pang-aabuso man at iba ay mga bata pa. Mga ka-Professor Santino, good morning po. Pag-uusapan po natin itong bagya at ako po ay maglalabas ng aking opinion lamang dahil napanood ko nga po ang naging depensa ng isang Pastor Kibuloy sa pang-aabuso na inaakusa sa kanya. Nakakalungkot dahil maraming sinasabi na pinag-aagawan daw siya. Kaya sabi ng mga ilang kongresista, wag ka namang pilingero. Take note po mga ka-Professor Santino, dalawa po ang pagdinig na nangyayari laban sa kaya Pastor Kibuloy. Una, yung sa House of Representatives po ang dinidinig po doon ay about sa franchise ng SMNI na kung saan isa si Kibuloy sa nagmamay-ari umano o siya yung pinaka-head ng SMNI, no? Yung news site. Pangalawa naman, sa Senado may pangdinig naman sa kanya, ito po ay mga pang-aabuso, panghahalay, pananakit, at pagpa-uutos umano na pagpapalimos. No? May mga humarap na nga pong biktima at matitindi yung kanilang aligasyon dahil sa daw po ay mga bata pa nang mangyari ang pang-aabusong sexual sa kanila, si Pastor Kibuloy at iba pang mga foreigner na naging kasapi nila. Tatandaan din po natin mga ka-Professor Santino na si Pastor Kibuloy ay wanted din po sa Amerika. So ngayon po, masyado naman pong napakayabang kung sabi sa Masbate na hambog man sa kahambugero. Depensahan mo na lang, humarap ka na lang sa Senado, paliwanag mo lahat. Total, ikaw naman po ay nagsasabi na ikaw ay nagmamay-ari ng mundo. You are the appointed son of God at sinabi mo pong lahat ng aming kaluluwa ay dadaan sa iyo kapag kami ay mamatay na dahil ikaw ang maghuhusga. So ngayon po, isang alagad daw ng Diyos, ay siyempre naman po kung alagad ng Diyos, haharap ka. Dahil inaakusahan ka, gaya po ng ating Panginoon, na sa kabila ng pagpapahirap sa kanya, ay hindi siya bumitaw sa kanyang pagiging Panginoon. No? Hinarap niya lahat hanggang siya ay mamatay. So ito po sana ay maging hamon din sa kanya or sa iyo, Pastor, naharapin mo na lang po dahil hindi naman po, nakawawa naman po yung mga biktima doon. Gusto namin mapakinggan ang yung maging pahayag mo or depensa mo doon sa proper forum na nagkakaharap kayo ng mga biktima mo umano. Hindi yang sa media lamang at sasabihin mo pa na pinag-aagawan ka para namang si Leonardo DiCaprio to ng panahon. Piolo Pascual ba ito? Sila po yung Piolo Pascual po ay mayayaman din po yan at dihamak na mas pugi sa atin, pero hindi po siya nagsasabing single ako, pinag-aagawan ako. Sabi nga na ibang kongresista, wag naman pong pilingero. Ako'y nakikiusap, again, hindi po kita hinuhusgahan kaagad Pastor Kibuloy dahil medyo process naman, pero harapin mo na lang po yan sa Senado ng eye to eye ang mga biktima mo para makita ng sambayanan kung sino nagsasabi ng katotohanan at sapagkat sinasabi mo namang ikaw ay inosente. Pero yung nagiging pahayag mo po sa media, kung totoo man po ang paratang ng mga biktima doon na tahasang umamin sa Senado na siya ay naabuso mo sexually, siyempre masakit sa kanila yon na sabihing pinaghahabulan kanila. Biktima na nga sila ng pang-aabuso sexual, tapos sasabihin naghahabol sila. Alam nyo po, kung naghahabol sila, hindi po yan magsasalita at hindi po magreklamo dahil kahihiyan po sa pagkababae nila yan. Kaya po para sa akin, opinion ko lamang ito, ay wag ka na magsalita paon makakadagdag ng sakit sa mga nakaranas umano ng pang-aabuso sa iyo. So gusto po naming malaman lahat, harapin mo po yan sa Senado at nakaabang po kami at para makita namin, mapabulaanan mo harap-harapan, nandoon yung mga biktima. Dahil sabi mo, ikaw the appointed son of God, siguro naman kung makapangyarihan ka talaga, ay mapapatahimik sila ng mga kasinungalingan doon kung yun po ay kasinungalingan dahil ikaw nga po ang nagmamay-ari ng universe. Opinion ko lamang po ito mga ka-Professor Santino at ako po ay medyo nasaktan kasi sa naging depensa niya. Nasaktan ako para doon sa mga biktimang kabataan, kababaihan na sexually abused, sinaktan, inutusan magpalimos at iba pa.
So sana po humarap na lang po sa ating Senado, si Pastor Kibuloy, para naman na madepinsahan niya nandoon harap-harapan. Magkaharapan sila ng mga nag-aakusa sa kanya, at ganun din ang mga biktima, makita siya ng eye to eye para malaman kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Huwag naman po tayong sabihin na pinag-aagawan. Sus Maria Josep, grabe man ini. Opinion ko lamang po mga kaprofessor Santino ang sinasabi ko dito.